Nagsimula ang pelikula sa ating bida na si Anna, ang nag-iisang tagapag-alaga ng kanyang kapatid na si Conrad, na nag-aagaw buhay mula sa pancreatic cancer. Isang araw, nang walang pahintulot ni Anna, kumuha si Conrad ng isang abogado na nagngangalang Charlotte, para tulungan silang ayusin ang mga huling habilin at testamento ni Conrad, dahil wala na siyang natitirang maraming oras. Ginawa na niya ang lahat ng arrangement at kailangan na lang itong pirmahan ni Anna. Gusto ni Charlotte na tulungan si Conrad dahil gusto niyang maging maayos si Anna, at sinubukan siyang kumbinsihin na tanggapin na ang katotohanan, ngunit tumanggi si Anna na pirmahan ang mga ito. Pagkaalis ng abogado, makikita natin sina Anna at Conrad na magkayakap, at bilang bahagi ng kanyang mga huling habilin, sinabi niya sa kanya na malakas na siya ngayon at hindi siya maaaring manatiling nakakulong magpakailanman. Sinabi niya rin kay Anna na kailangan niyang lumabas at maging bahagi ng mundo, at dapat niyang patawarin ang kanilang ama sa mga nagawa nito sa nakaraan. Gayunpaman, tumanggi si Anna na isaalang-alang na patawarin ng kanyang ama, kaya lumabas siya sa silid. Kalaunan ng gabing yun, namatay si Conrad habang natutulog, dahilan para maiwan ng mag-isa si Anna sa bahay, habang sinusubukang labanan ang kanyang kalungkutan. Kinabukasan, matapos kunin ang katawan ni Conrad, si Dan, na kanilang karaniwang delivery guy, ay dumating upang maghatid ng ilang pagkain. Inanyayahan siya ni Anna, at inaliw niya ito ng kaunti sa kanyang nararamdamang kalungkutan. Ipinahayag ni Dan ang tungkol sa pagnanais na umalis sa bayang ito, ngunit wala siyang sapat na pera para gawin yun, na nagudyok kay Anna na bigyan siya ng isang bag ng pera. Sinabi ni Anna na meron siyang maraming pera at hindi niya na alam kung ano ang gagawin dito ngayong wala na ang kanyang kapatid. Take it. I can't take this. Gayunpaman, magalang na tinanggihan ni Dan ang alok na ito. Sa sumunod na eksena, naghahanda na si Anna na dumalo sa libing ni Conrad, ngunit tila hindi niya magawang dalhin ang sarili sa labas, habang ang abogado naman ni Conrad ay tumatawag ng maraming beses sa kanyang landline dahil umaasa siyang dadalo si Anna sa libing. Ngunit sa halip, nagpasya siyang magpakulo ng tubig, marahil ay para gumawa ng tsaa. Hindi nagtagal, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay, at lumabas dito ang tatlong mga kahina-hinalang lalaki. Dahil sa takot, kumilos si Anna para magtago sa ilalim ng mesa sa kusina. Pumasok ang tatlong lalaki sa kanyang bahay, at sinimulang galugarin ng bawat silid ng bahay upang hanapin ang isang bagay. Nang kumulo ang tubig sa kalan, biglang sumipol ang kettle, dahilan para tawagin ito ang atensyon ng mga lalaki. Narealize ni Anna na kailangan niyang magtago sa ibang lugar, kaya lumabas siya ng kusina at umakyat sa itaas, ilang sandali bago pumasok ang mga lalaki sa kusina. Nang makita ito, napagtanto ng mga lalaki na nasa bahay si Anna, kaya nagpasya silang putulin ang linya ng telepono upang matiyak na hindi siya makakahingi ng tulong, at sinimulan ang paghahanap para sa kanya. Ang isa sa mga lalaki na nagngangalang Perry, ay nagpas siyang mag-imbestiga sa itaas. Sa huli, nahanap niya ang babae, dahilan para tumakbo si Anna sa may front door. Ngunit muling umatake ang kanyang anxiety, kaya nagpasya siyang huminto bago makalabas. Ang mga nanghimasok na lalaki, syempre, ay nabigla nang makita ito. Nagpasya ang tatlong lalaki na paupuin siya, at ang kanilang leader na si JP, ay sinimulan siyang questionin tungkol sa kung saan niya itinago ang kanyang pera. I need to know where you keep the money. Si Perry, na malupit at maiinipin, ay iminungkahing dapat na nilang patayin siya at sunugin ang bahay kapag natapos na sila, kaya nagdala siya ng isang lata ng gasolina sa loob ng bahay. Ngunit si Vance, ang normal sa tatlo, ay mahigpit na tumutol sa ideya at sinabi sa kanyang dapat na silang umalis. Pagkatapos ay nagpatuloy na sina JP at Vance na iwan si Anna sa ilalim ng pagbabantay ni Perry, habang sila naman ay sinimulan ng hanapin ang pera. Samantala, ang sociopath na si Perry ay nagsimulang magtanong kay Anna tungkol sa kung gaano siya nakakatawa nang huminto siya sa may pintuan kanina. Sa puntong ito, nabunyag na si Anna ay merong agoraphobia, isang phobia sa outside world. Kaya naman, hindi siya lumabas sa kanilang bahay sa nakalipas na 10 taon mula nang mamatay ang kanyang ama. Nang malaman ito, nagpasya si Perry na samantalahin ang kanyang sakit at pilit siyang kinaladkad sa harap ng balcony na nagudyok kay Anna na magpanik ng husto. See? It's not so bad. Kalaunan, pinahinto sila ni JP at kinuha si Anna. Sa panahong ito, biglang naihi si Anna sa sobrang takot. Sinubukang tanungin ni JP kung nasaan ang pera, ngunit si Anna, na malinaw na merong mental breakdown, ay tila hindi makapagsalita.
Ibinalik nila siya sa loob at sa pagkakataong ito, inutos ni JP sa kanyang kapatid na si Vance na bantayan si Anna. Pagkatapos ay binigyan ni Vance si Anna ng isang pares ng malinis na sweatpants at hiniling sa kanya na magpalit, ngunit hindi umimik ang dalaga. Samantala, sinimulan ni na JP at Vance na galugarin ang basement at hindi sinasadyang nakatagpo ng maraming pinto at ang isa dito ay walang handle. Sa halip na magpalit, sinubukan ni Anna na kausapin si Vance at sinabi sa kanyang hindi siya katulad ng dalawa pang nang himasok. Ikinagalit ito ni Vance, sinabi kay Anna na ideya niya ang lahat ng ito at hindi nila siya papakawalan. Sa sandaling yun, namagitan ng catering guy na si Dan at hinila palayo si Vance. Ngunit ang nakakagulat, tinawag ni Vance ang pangalan ni Dan at malinaw na kilala nila ang isa't isa. Nabigla dito si Anna at tumakbo palabas ng silid upang magtago. Ang kaguluhan ay kumuha sa atensyon ni na JP at Perry, kaya nag-regroup sila sa may sala at natuklasang nakatakas si Anna mula kay Vance. Nagpasya sina Perry at Vance na hanapin si Anna, habang si JP naman ay itinali si Dan sa may upuan. Sa pagkainis, kinuha ni Perry ang alagang ibon ni Anna at nagbantang papatayin ito para makuha ang atensyon ng babae. Gayunpaman, hindi lumabas si Anna sa kanyang pinagtataguan, kaya pinatay ni Perry ang kawawang ibon bago sumama kina JP at Dan sa sala. Tumakbo at nagtago si Anna sa banyo at si Vance ang siyang nakahanap sa kanya. Nagpanik si Anna at hindi sinasadyang nasaksak ang lalaki sa lalamunan na ikinamatay niya. Got her. Pagkatapos ay kinalagad ni Anna ang bangkay ni Vance sa may basement. Sina JP at Perry, na inakalang kayang i-handle ni Vance ang babae, ay nagmamadaling pumunta sa ibaba at na-realize na mali sila nang matuklasan ang wala ng buhay na si Vance. Sa basement na ito, nahanap nila si Anna, na tumakas sa isang pinto at nawala na lang ng parang bula sa kanilang paningin. Pagkatapos nito, makikita nating matagumpay na nakabalik si Anna sa itaas. Hinila niya ang isang kahina-hinalang lever na nag-urong sa mga hagdan sa basement patungo sa mga dingding, dahilan para makulong ang mga nanghimasok sa basement. Sa puntong ito, nabaliktad na ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumapit si Anna sa nakataling si Dan at umupo sa tabi niya. Galit na galit si Anna na sinubukan nilang pagnakawan siya sa araw ng libing ni Conrad at inutos kay Dan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Inihayag ni Dan na kaibigan niya si Vance ngunit hindi sa iba pang mga lalaki. Ikinwento niya kay Vance na nag-iisa na lang ngayon si Anna at nag-alok ito sa kanya ng maraming pera, ngunit hindi niya akalain na susubukan ni Vance na pagnakawan si Anna. Nang marinig ito, labis na nagalit si Anna. Walang awa niyang binali ang daliri ni Dan at pagkatapos ay kinaladkad siya sa pintuan ng basement. Sinabi ni Anna sa kanya na hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung kinuha lang niya ang pera noon. None of this would have happened if you would have just taken the money. Pagkatapos nito, pumunta si Anna sa isang silid kung saan nasusubaybayan niya ang basement at pinanood si Dan at ang mga nanghimasok. Dito nabunyag na na-dislocate ang kneecap ni Dan, kaya tinulungan siya ng isa sa mga lalaki na i-realign ito. Pagkatapos, binuksan ni Anna ang pinto ng basement at sinabi sa kanila na may first aid kit sa kabilang kwarto. Si Perry, na sobrang frustrated, ay inapakan ng binti ni Dan. Gayunpaman, sinikap ni JP na maging diplomatiko, kaya pumasok siya sa tila isang malinis na silid ng bata, ngunit pagkatapos ay nagsara ang pinto sa likuran niya. Ito ay dahil may espesyal na controller si Anna na kumokontrol sa lahat ng bagay sa basement. Si Perry, na tumangging makulong dito, ay sinimulang ihampas ang sarili sa pinto at nagawang masira ito. Nakahanap siya ng isang bakanteng pasilyo, kasama ang isang silid na may lubid. Natuklasan din niya na ang silid na ito ay nasa tabi mismo ng silid kung nasaan si JP. Ngunit ilang sandali pa, namatay ang ilaw sa hallway. Nang ma-curious, naglakad si Perry pabalik sa hallway. Hindi nagtagal, muling bumukas ang mga ilaw at natuklasan niya ang isang butas sa dingding. Tumingin siya sa loob nito at nakita ang isang hanay ng mga hagdan. Gayunpaman, nang aabisuhan na niya si JP tungkol dito, biglang nagpakita si Anna sa likuran at hinampas siya ng martilyo sa ulo. Nauwi ito sa isang labanan kung saan nagawa niyang mapatumba ang babae sa sahig at sinimulan siyang sakalin. Ngunit dahil sa kanyang kamakailang sugat sa ulo, nagsimulang manghina ang kanyang pagkakahawak bago siya tuluyang pinatay ni Anna. Hindi nagtagal, ang abogado ni Conrad na si Charlotte ay pumasok sa bahay upang tingnan si Anna
at tinanong niya kung bakit nasa labas ang sasakyan ni Dan. Samantala sa basement, pumunta si Dan upang tingnan si Perry, ngunit sa halip ay nakahanap siya ng isang cooler. Pagkabukas nito, nagulat siya nang makita ang isang frozen na bangkay. Sa itaas na palapag, kinuha ni Anna ang isang kutsilyo at naghanda ng atakihin si Charlotte. Kasabay nito, nakita ni Dan ang butas sa dingding at nagsimulang umakyat sa hagdan bago kumatok sa kisame sa dulo ng hagdanan. Ang mga ingay ng pagkatok ay hindi naiwasang mapansin ni Charlotte, ngunit mabilis na nakumbinsi ni Anna si Charlotte na ang ingay ay nagmumula lang sa radiator ng bahay. Hindi na ito kinwestiyon pa ni Charlotte at pagkatapos ay umalis na ng bahay. Kasunod nito, nagpasya si Anna na pumunta sa basement. Doon, nahanap niya si Dan at binuhat siya bago siya ikinulong sa loob ng isang maliit na aparador. Pagkatapos ay pumunta siya sa isa pang silid kung saan merong one-way mirror sa likod ng isang painting na nagpahintulot sa kanya na panoorin si JP. Nang inilabas ni Anna ang kanyang espesyal na controller, bumukas ang mga pintuan ng wardrobe at lumabas si Dan mula dito. Naghinala na ngayon si JP na pinagmamasdan sila ni Anna mula sa salamin at pagkatapos ay sinubukan itong basagin, ngunit nagsimulang magsalita si Anna sa isang speaker at sinabing bulletproof ang salamin. Inutos niya kay JP na isuot ang isang damit sa loob ng drawer at naiinis naman itong isinuot ni JP. Dahil wala na siyang magagawa, sinubukan niyang gumawa ng mga posibleng teorya kung bakit merong mga nakakatakot na silid sa loob ng kanyang bahay at inisip na si Conrad, ang kanyang yumaong kapatid, ay isang baliw. Sinabi niya kay Anna na inaakit nila ang mga biktima doon at pinatay silang lahat ni Conrad, habang si Anna naman ay nanunood at nakikipag-usap sa kanila. Ang mga salita ni JP ay nag-trigger kay Anna na tumangging tanggapin ang paninirang puri at nagpatuloy sa pagbibigay ng isang folder sa isang butas. Ipinaliwanag niya na siya at si Conrad ay dating kumikidnap ng mga pedophile upang turuan sila ng leksyon, dahil ang yumaong ama nila ay isa ding pedophile na dating nang-aabuso kay Anna noong bata pa siya. Hanggang isang araw, pinatay siya ni Conrad, at mula noon ay tumigil na siya sa paglabas ng bahay. Nang marinig ito, naging sarcastic si JP at pinukaw ang kanyang anxiety sa pamamagitan ng pagsabi na ang ginawa sa kanya ng kanyang ama at ng kanyang kapatid ay mga karumal-dumal na bagay at nag-e-enjoy sila sa pagpatay ng mga tao. Sinabihan siya ni Anna na manahimik at nagsimulang umiyak, habang si Dan naman ay sinabi rin kay JP na huminto. Pagkatapos ay ibinunyag ni Anna na merong isang revolver sa silid, at inutos kay Dan na patayin si JP na may pangakong papakawalan siya kung gagawin niya ito. Ngunit si Dan, na masyadong mabait, ay tumangging gawin ito. Nang marinig ito ni JP, itinulak niya si Dan at kinuha ang baril para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, nagbanta siyang papatayin si Dan kapag hindi sila pinalabas ni Anna. Dahil ayaw ni Anna na mamatay siya, pinalaya na niya ang dalawa. Nagawang makalabas ng bahay ni na JP at Dan kasama ang bangkay ni Vance, ngunit gustong maghiganti ni JP dahil pinatay ni Anna ang kanyang kapatid. Sa halip na tumakas, nagpasya siyang buhusan ng gasolina ang buong bahay. Sa huli, ibinigay sa kanya ni Anna ang pera para kumbinsihin siyang huwag sunugin ang bahay, ngunit wala nang pakialam si JP sa pera dahil patay na ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpambuno sila, bago nagawang makaalis ni Anna at tumakbo sa itaas. Sa sobrang galit, sinundan siya ni JP at inihiga siya sa kama. Ipinahayag niya na gusto niyang gawin ang mga bagay na ginawa sa kanya ng kanyang ama bago siya patayin. Ngunit sa kabutihang palad, pumasok si Dan at sinabihan siyang huminto. Habang distracted si JP, sinamantala ni Anna ang pagkakataon na agawin ang revolver mula kay JP at binigay siya. Pagkatapos nito, sina Anna at Dan ay naglakad pabalik sa sala ng tahimik at umupo siya sa isang upuan nang walang sinasabing kahit na isang salita. Pareho nilang tiningnan ng isa't isa at umalis na si Dan sa pamamagitan ng pagsara ng pinto. Sa ilang kadahilanan, nagpasya siyang tuldukan na ang kanyang agoraphobia at sinunog ang bahay kasama ang mga sikreto nito. Pagkatapos ay lumayo na si Anna mula sa nasusunog na bahay upang mamuhay sa buhay na gusto ng kanyang kapatid at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.